The teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. Take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. take the teachings you heard me proclaim in the presence of many witnesses, and entrust them to reliable people who will be able to teach others also. 2 Timothy 2:2. Hallelujah, 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, let us proclaim the gospel. 2 Timothy 2:2. Hallelujah. 2 Timothy 2:2. Praise the Lord. 2 Timothy 2:2. You and me, Let us proclaim the gospel of Jesus Christ. The harvest is plenty, but the workers are few. As for me and my house, we will serve the Lord.
delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. Let us proclaim, lift up His name, delighting the Lord for His goodness. And He's God. Why so downcast, oh my soul? Why so upset and distraught? Why so sad and alone? You need to change your ways and believe in Jesus' name. You've got to seek Him first, the kingdom of God and His righteousness. Seek Him first, the kingdom of God and His righteousness. And all these things shall be added unto you. Instead of struggling and complaining, instead of worrying and frowning, why don't just fall on Him, seek His face, and you will reign with Him. Seek ye first the kingdom of God, His righteousness. Seek ye first the kingdom of God, His righteousness, and all these things shall be added unto you. Instead of struggling and complaining, instead of worrying and frowning, why don't just fall on Him, seek His face, and you will reign with Him. Why so downcast, oh my soul? Why so upset and distraught? Why so sad and alone? You need to change your ways and believe in Jesus' name. You got to seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things, and all these things, and all these things, and all these things shall be added unto you. Good morning, Jesus! Good morning. Yan, purihin ng Panginoon. Na-miss namin kayo last Thursday. But anyway, ngayon po ay itutuloy namin yung naumpisahan naming topic. And good morning, Comfy East, North, East, West, and South. Sige, pangunahan muna tayo ng isang panalangin ni Pastor Okay. Fred. Manalangin tayo. Mapagmahal, dakilang Diyos,
puno ng grasya upang kami ay mamuhay ng naaayon sa iyong kalooban. Yes, Lord. Pagkaloob mo po kami, Panginoon, ng karunungan na nanggagaling sa iyo upang mailahad namin kung ano ang tunay na layunin mo sa aming buhay. Yes, Lord. Mangusap ka, kami pong lahat ay makikinig sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Purihin ang Panginoon. Sige. Magandang umaga muli, mga kapatid. Good morning, Jesus, sa ating mga kapatiran, sa ating Comfy family, North, East, West, and South, at lalong-lalo na sa mga nasa ibang bansa na very religiously na nagpa-follow this sa ating GMJ. Yan, salamat sa Diyos at sa aming mga mahal sa buhay, sa aming mga anak, si Kaibing na nasa Amerika, kay Bong na nandito, at sa lahat-lahat ng aming mga mahal sa buhay, aking nanay, Stacy, si Pastor kasi, nag-iisang kapatid niya na lang ang natitira. At ang aming mga pamangkin, mga apo-apo, naku, napakarami na nila. Glory to God at sa atin po lahat ng mga kapatid na ngayon ay maligaya sa araw na ito. Sige po, basahin muna natin ang ating memory verse for the week. Ito po ay matatagpuan sa 1 John 2:15. Ang nasaad po ay nagganito: Do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Sige, Tagalogin natin. Sa Tagalog, Sige. Kaya ba? huwag ninyong ibigin ang sanlibutan at ang mga bagay na nasa sanlibutan. Ang pag-ibig ng Ama ay wala sa sinamang umiibig sa sanlibutan. Amen. Yan, purihin ng Panginoon. Ang sinasabing sanlibutan dyan ay yung worldly system. Ngayon, Tama. oo, kapag ka itong worldly system ang naging kaaway ng isang Kristiyano, doon magiging boring. Kasi mga kapatid, ang ating pong bagong series ngayon, natapos na po natin ang ating series na I Am Transformed na diniscuss natin of almost a year. At ngayon po ay the Thursday before last week ay inumpisahan namin ang title ng libro ay Mature Christians Are Boring People by Ron Lucci. Ito po yung libro. So nagsimula po kami last week at nagsimulaan natin, nagkaroon ng introduction. Ano ba itong maturity in Christ is measured by our obedience to the Word of God. So ito po yung una nating naging topic. At nagkaroon po tayo, na-discuss natin yung tatlong mga myth na sinasabi. Pag sinabi mong myth kasi, ay yun po yung mga haka-haka, mga sabi-sabi na mga paniniwala na parang hindi naman, wala namang basihan na maaring sabihin mo para maging totoo. Yan. Kaya yung last week, medyo i-review lang natin ng konti. Ano? Ito nga po sa tinignan natin din sa last week po kasi yung ating naging basis is Hebrews 6 verse 1. Ang naging topic nga rin pala natin is don't become boring with maturity. Hebrews 6:1, therefore, let us move beyond the elementary teaching about Christ and be taken forward to maturity. So, napakaganda na sa ngayon, alam naman natin, gano'n na ba tayo katagal sa Comfy? Gano'n na ba tayo katagal na nagpe-prayer meeting? Tayo ba ay merong pagbabago? Tiyak naman, meron, ano? Dahil may kapangyarihan ng salita ng Diyos. Pero yung bang pagbabago na yan ay nakikita na yung maturity. Yung maturity kasi, sabi nga ganon, Christians, old and young, who are determined to develop character and lifestyle of a mature Christian has something to do with everyday experience, especially during our quiet time. So sa ngayon kasi, nagiging topic natin rin ang sanctification. So dito sa sanctification, it is a daily walk of life. So sa pagka sinabi mong kwa na yan, ay magkakaroon po tayo ng pag-ninilay-nilay, kumbaga magme-meditate ka, mag-reflect ka. It's a gift of reflection. Yung na-take up rin namin last Sunday dun sa ating kwan, yung isa sa gift ng rest, sacred rest, is gift of reflection. You have a time to ponder on what is going on your life.
yung sanctification, ibig sabihin, yung purging, yung ibig sabihin, pruning sa bawat isa sa atin, nagkakaroon na ba ng magandang resulta Okay, sa tingnan buhay muna natin yung Oo. definition ng maturity. Sige, Pastor. Ito, ang definition po ng maturity, Aha. according to the dictionary, Mhm. yung ginagamit natin dictionary na karaniwan, Aha. defines that to be mature is to be fully grown, to be fully developed and work out. Yes. Aha. Yun sa dictionary, doon sa karaniwan dictionary, kapag matured ka, isa pinag-uusapan, body. Yes. Body aha, lang. oo, body lang. Ngayon, doon sa Greek word na maturity, ang definition po ng maturity ay ito. Kasama po yung body. Aha. Growth ng body, mental and moral character, Aha. completeness. That means spirit, soul, and body. Yan. Kasama po ang spiritual. Ito yung sinasabi natin na pneuma. Yes. Ito po yung born again Christian. Kapag ikaw matured, una, kailangan born again ka muna. Ah. Pangalawa, yung soul, yung psyche, yun yung personality ng isang namumuhay na Kristiyano dito sa mundong ito. To have an eternal life. Yes. But take note, some Christians walk around not fully grown. Yes. Ayan. Kaya yung maturity, Pastor, doon katulad doon sa sinabi mo sa definition na yon. Kapag ka nasa body, ang tawag diyang maturity na yan ay pagtanda. Di ba? Pero kapag ka sa spiritual, yung spirit natin, ang tawag diyan ay paglago. Di ba? So kapag ka ikaw hindi nagmamature sa spiritual mo, hindi ka lumalago. Hindi nagkakaroon ng pagbabago Growth sa na, iyong wala kang growth sa buhay mo. So Yan. they remain babies in Christ. Yes, yan. Meron Kaya- tinatawag na gray-haired babies. babies. Ayan. So, ngayon, yung mga mirrong concept kasi, when we had our first encounter, yung na-take up rin namin last week, na kung minsan, ang wrong concept kasi ng pagdating sa maturity sa Kristiyano, akala nila after yung encounter with the Lord, yung unang encounter with the Lord, masyado kang on fire, pagkatapos, sabing ganon, nawawala rin yan. Kumbaga yung nagfe-fade, yun yung maling concept Dapat, di ba, the more you grow in Christ, the more you, diba, than to know Him more, to love Him more, to serve Him more each day. What a beautiful day to serve, praising the Lord. So, ibig sabihin, nagkakaroon ka ng kasiyahan, lalo kang lumalago, kapag ka to know Him more, ibig sabihin, lalo mong nakikilala ang Panginoon, lalo kang na-excite para ka maglingkod sa Panginoon. Hindi ibig sabihin na nababawasan. Kaya itong yung kumisan kasi sa sariling sikap yan Kaya yung merong isang awitin tayo sa Psalm 20, di ba? Yung effort, kumisan nakarely ka sa mga gadget o kumisan merong mga ibang bagay na maari ka para ka lumago. Tingnan natin itong ating naging isa sa original awitin ng Comfy. Gusto kong awitin ito. Yung purihin si Yahweh sa kanyang, hindi ba? Yung umaasa sa kwan. Sister Jam, tingnan natin ang lyrics niyan. Hindi, yan. Teka, awitin ko So ha. ito yung mga paglaguang panlabas lamang ha. Oo, bigyan mo ako ng Sige. Purihin si Yahweh sa kanyang kadakilaan, sa kanya ang tagumpay sa lahat ng oras. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, sa kanyang tagumpay sa lahat ng oras. Ulitin ko ha. Purihin si Yahweh sa kanyang kadakilaan, sa kanya ang tagumpay sa lahat ng oras. Purihin si Yahweh sa kanyang kabutihan, sa kanyang tagumpay sa lahat ng oras.
mayroong umaasa sa karong pandigma, at may sa kabayo naman ang tiwala. Ngunit ang sa ating matibay na kuta ay kapangyarihan ng Diyos na dakila. Tayo ay tatayo, hindi matitinag, kaligtas ay nakamtan kay Yahweh. Tayo ay tatayo, hindi matitinag, kaligtas ay nakamtan kay Yahweh. Yan. Kumisan kasi ang pagiging mature, dinadaan natin sa mga bagay na hindi naman mapanghahawakan, katulad ng mga seremonya. Kaya last week, ang ating pong naging topic na yun nga, inintroduce natin yung tatlong bagay o tatlong haka-haka o sabi-sabi para ikaw ay makonsider na boring, di ba? Yung mature. Kasi yung maturity raw boring. Ibig sabihin, pag sinabi mong boring, nakakainit, di ba? O kaya walang sigla, walang buhay. Parang ganyan, ayoko nga maging charismatic. Ang nawawala, hindi ba? Yun na nga yung loving the world. Ay, mawawala na yung aking party sa gabi. Hindi na ako pwedeng mag-drink-drink, yan ganyan, hindi na ako pwedeng mag-yosi. Ayun, yun ang kanilang basis, concept ng pagiging boring, hindi ba? Mawawala yung kasi you love the world. Kasi kapag ka naging Kristiyano ka talaga, you will hate the world, the worldly system. Kaya yung tatlong haka-haka na to, ganito po. If you become mature, you will be a boring person and you will be a boring Christian. Pagka raw ikaw lumago na sa pananampalataya mo, ayan, iiwanan mo talaga. Totoo naman, iiwanan mo talaga. You have to, kasi masasanctify ka na eh. Yung sanctification natin, you have to get rid of all things na hindi na maganda. Yun ang talaga mangyayari. Kaya sa iba, kinukonsider nila yan na magiging boring. Di ba? Kasi ang saya kasi nila, yun katulad nung kinanta ko, sa kabayong pandigma. Ibig sabihin yan, yung mga worldly ko na, yung kaligtasan, yung kwan mo, yung lakas mo, nandun sa mga lakas ng pangmundo. Di ba, Pastor? Pero kung Oo. wala na yon, Oo. ang sabi nila, boring. Oo, hindi na raw Wala. sila masigla. Wala, hindi Parang na masigla. pagka ang party, walang inuman, di ba? Ay, ang boring naman nila. Sabi ko yun, walang inuman. Ay, hindi ba? Yan, ganyan nga kapag ka ikaw raw nagmamature. Kasi nagmamature na yan, natanggal na yung mga bisyo, nawala na. Kasi talaga namang inunan na si Lord eh. Kaya ang awitin ng mga boring Christian daw, ganito, uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon. Magpahanggang ngayon. Ito raw, boring raw to. Lagi akong nananabik sa iyong mga salita. Lagi akong umaasa sa iyong kalinga. Aking hahangaring malugod ka sa buhay ko at maging karapat dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Yung po ang nakatutuwa. Imagine that, nabobor ang isang tao na alam nyo, yung awitin na yan po yung mature Christian na laging nananabik sa salita ng Diyos. Boring ba yun? Na bago ang perspective. Ang sabi nga ganon, sa sanctifications kasi, ang mababago yung way of life eh. Hindi ba? Yun. Buhay mo'y Buhay, baguhin. oo. Kasi yun ang mauuna mo eh. Kaya palagi Parang kang nananabik na eh. Babaguhin ng Panginoon ang Kaya buhay palagi, ko. di ba? Ayan. Palagi siyang ngayon. Kasi yung last week natin, ito po yung ating tinake up na if you become mature,
Sabi nga nun, you are already a boring Christian and you are already a boring person. Ay nako, mga kapatid, napaka kami pong lahat na nakatanggap. Tayo pong lahat, lalong-lalo na yung mga nakikinig. At yung hindi po nakikinig na hindi pa po nararanasan to, tandaan nyo, napakasarap po sa presensya ng Panginoon. Maari po tayong magsaya nang wala pong inuman ng alak, walang sigarilyo, walang marites. Maari tayo. Pero kung tayo ay palaging andyan sa puso natin na unahin natin si Lord, excited ka na uma-attend ng mga prayer meeting, excited kang pumunta sa mga fellowship, awitin mo palagi ito. Palagi ka magre-rejoice. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. I rejoice when they said to me, let us go into the house of the Lord. Glorify the Lord with me. Let us exalt His name together. Lift His name on high. Glorify the Lord with me. 'Cause He can turn your sorrows into joy. Imagine that. Lahat lalo na, yung mga tadtad ng problema, lahat ng mga tadtad ng utang na lumapit sa Panginoon at na-solve lahat ng problema, po pwede ba namang hindi mag-rejoice yan? Kaya sasabihin Hindi nyo bang boring boring? yun, ha? Hindi boring yun. Kasi nagre-rejoice eh. Di ba? Ang mga taong nakakilala sa Panginoon, lalong-lalo na at nagkaroon ng personal na relasyon sa Panginoon, yan ang mga taong they always rejoice in the presence of the Lord. They know the secret of true happiness. Hindi lang basta happiness, joy. Kasi ang diferensya ng happiness, that depends ang happiness kasi yung kaligayahan mo, it depends on the circumstances, depends on the things that you have. Pero ang joy, it comes from within. It is a gift of the Holy Spirit, mga kapatid. Kaya, ngayon po ay dadako na kami sa pangalawang topic natin. Okay. Babasahin muna ni Pastor ang ating word ngayon. Ito naman Paliwanag po. muna natin to, sige, ha? okay. Ano tong pangalawang Pangalawang myth, ha? Pangalawang sabi-sabi o Sabi-sabi. paniniwala. Ito. Pangalawa, the longer you go to church, ito yung maling akala, ha? Oo. The Naman long- mature ka. Don't get me wrong, ha? Ang pangalawa, na myth Oo. na inaasahan ng tao na hindi tama. The longer you go to church, the more mature in Christ you become. Nako. Oo. Yan naman yung isa na, Akala nila, oo. palibasa, attend, ganito. may- Mature na ako. Meron yan. Lalo na kung talagang more than 10 years ka nang uma-attend. Talagang yung mga nakakakita sa'yo, ikukuan ka, i-consider ka ng mature. Kumbaga, ang tingin sa'yo, ang pag-aakala na sa'yo, mature ka na. Di ba? Yan ba ang magiging basis, yung kwan? Dito sa Philippians 3:4, Pastor. Ito, basahin ko, ha? Philippians 3:4. I could, of course, put my trust in such things. If any of you think you can trust on external ceremonies, I have even more reason to feel that way. Amen. Let us pray. Let Pastor. us pray. Dakila naming Ama, Diyos namin na nagmamahal sa aming lahat. Hayaan mong mahayag ang tunay mong layunin at pamamaraan kung papaano kami magiging maayos o malago sa aming pananalig sa iyo. Amen. Tulungan mo kami through the power of the Holy Spirit. Speak to us. Your servants are listening. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. So yung Philippians 3, punahin natin. Meron daw ang salitang, I think yung
confidence Aha. sa flesh. Yun ang, Yung doon mo na confidence is in inilalagay the ang flesh. pagtitiwala mo. Dahil nga, ang paniniwala mo, palagi naman ako nagmimisa, palagi naman ako nangungumunyon, parang ganon. Palagi naman ako nagsisimba. Palagi naman ako nandun sa fellowship, prayer meeting ako, palagi naman ako ganun. Yung mga external ceremonies, di ba? Nagtatights naman ako, di ba? Yan ang mga ganyan. Yung mga paniniwala na yan. Okay. Sige. Yung confidence in the flesh. Confidence in the flesh. Ang totoo, trust in the Word of God na bumago at babaguhin pa sa 2 Corinthians 5:17. When anyone is joined to Christ, he is a new being. Bago ka na, binabago ka. When anyone is joined to Christ, he is a new being. The old has gone, and new life has begun. Yes. So ang lahat ng mga bagay na ito, nasabi, why? Yes. Tandaan natin mga kapatid, yung itong maturity, itong paniniwala na palagi ka nagpupunta sa church, ikaw ay makukonsider mo na ikaw ay mature na in faith, di ba? Kasi ang naman, in-encourage naman tayo sa Hebrews 10:25, talaga namang ini-encourage tayo na palagi tayo mag-fellowship. Sabi nga gano'n sa Hebrews 10:25, let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Let us encourage one another all the more since you see that the day of the Lord is coming nearer. So, ito pong pag-fellowship natin, talagang ini-encourage tayo. Kinakailangan palagi, totoo yan. Pero, ano ba ang condition natin kung uma-attend tayo? Ayan, ito. Yan ang napaka-importante. Ito, ha? Oo, meron bang, oo. I have even more reason to feel that way. Yes, Ano to? ayun, yung sinasabi ni Paul. Why? Ito, ha? I am sealed. Yes. Ano na ako? Sealed na ako ng Holy Spirit. And I have that hope. Nabaptize na siya. Nabaptize ka na. And I am alive. I am seated with Him. And I am created in Christ. So, I am growing Yes. in Christ. I am partaker of the promise. And I have the access through faith Yes. in Christ Oo. Jesus. Dito kasi sa Ayan. Philippians 3 na to, sinabi ni Paul na kung meron mang tao na magpuput ng trust dito sa mga ceremonies na Ako to na at yun. saka yung mga kumbaga anong tawag dito, yung kung sino siya, di ba? Siya ay Benjaminite, siya ay Pharisee, kung ano yung mga achievement mo. Kung magpuput siya ng trust diyan para masabi siya ay isang malagong Kristiyano na siya ay isang mature na matanda na siya, mapanghahawakan niya na para sa kanyang kaligtasan, ha? Actually, itong maturity na sinasabi natin, parang ligtas na ako, matagal na ako sa matanda na ako, di ba? Kasi people think that just going to church every week makes them strong in the Lord. Para bang malakas na ako kay Lord. Parang Dahil yun na. Oo, naglagi kasi ako. inilagay na nila yung confidence nga nila diyan sa mga sinasabi natin, yung in-enumerate mo, Pastor. Di ba? Kapag ganyan ang naging attitude natin, yun po ang medyo mali. Yeah. Kasi ang importante, ang isang totoong tao na nagmamature, na pumupunta palagi sa church, yung kanyang puso ay tama. Naalala ko nung dati, nung hindi pa ako nakakarinig ng salita ng Diyos, and we are putting our trust in this external ceremonies, tatandaan mo, pagka kami ay nag-a-outing, na taon ng linggo, nakaka-shorts ka na, hindi ba? Naka-shorts na tayo, nakapang outing na, nakapang beach. Magsisimba ka para lang matupad mo yung obligasyon mo ng Sunday. Kung ano yung Nandun dinatnan mo. nandun ka sa labas lang ng simbahan, nakikinig ka, parang kang nanood ng sine, kung saan ka nagsimula, doon ka mag-e-end, doon ka rin, kung dumating ka ng gitna ng misa, tatapusin mo yon,
magmimisa ka ulit sa susunod, pagdating sa gitna, alis ka na. Tapos. Para ka nanood ng sine just to fulfill your obligation, di ba? Yun. Sasabihin mo, okay ka, okay yung kaligtasan mo, okay yung kwan. Kasi ang maturity, you are putting your trust on your maturity to be saved, di ba? Parang sinasabi mo, sa tanda ko ba naman ito? Hindi ko pa alam na naligtas ako. Naalala ko na naman yung salita ng Ate Ling, hindi ba? Kaya mga kapatid, naalala ko yung yung isang awitin nung kwan. Doon na baka tayo'y matanggal sa Facebook pagka inawit ko. Tutulain ko na lang. Natatandaan nyo ba yung awitin ng kwan? Ng banal na aso, santong kabayo. Diba? Ang dami niyan. Kahit na tayong mga comfy members, no? Na umaattend ng mga fellowship, kung ang ating puso ay kung ang ating pag-attend, lalong-lalo na yung madalas na hindi naman talaga nakaabot ng praise and worship, kumisa nasa gitna ng word, saka lang darating, huwag nating gawin doon mga kapatid. Kaya nga, ang encouragement dun sa Hebrews 10:25, ang encouragement to attend o to have fellowship with one another, magmula po sa una, wag nating gawing sine. Meron akong ano eh. Oo, kinakailangan talagang yung kwan, kasi yung awitin na yun na banal na aso, santong kabayo, hindi ipinamumuhay eh. Di ba? Galing na nagmisa, galing na nagsimba, galing na nag-fellowship. Pero ang sabi niya, kaharap ko sa jeep ang isang ale, nagrurosaryo, mata niya'y nakapikit. Pumara na sa may kumbento, sa babaan lang po, sabi ng tsuper, kasi may manghuhuli. Mura pa rin ng mura ang ale. Pagkatapos ang pinaka-chorus nung kanta, banal na aso, santong kabayo, natatawa ako, he 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 he. So, yun. Ganun ba? Gusto ba natin na makuha natin yung ganong sitwasyon? Nakikita sa atin, yan praise the Lord, parang tataas-taas ang kamay, pero tingnan mo naman ang ugali. Kaya napakahalaga po yung sanctification na maunawaan natin yung paglilinis. We are set apart. Kinakailangan talaga, iwanan na yung mga dating hindi natin magagandang ginagawa. At yan ay hindi magiging boring kasi kapag iniwan mo na yan, kaya ka nagiging boring kasi hindi pa natatanggal yung ibang mga, ayaw mo pang Bisyo. i-give up eh. Ayaw pang i-give up eh. Kaya boring, di ba? Pero kapag give up na natin at talagang lumapit tayo sa Panginoon ng totohanan, inalis natin lahat yan at nagpasanctify tayo sa Panginoon, ang saya. Okay. Ang ganda-ganda ng buhay So sa don't get Panginoon. us wrong, ha? Yes. Don't get us wrong. Yes. Going to church can help us grow. Grow. Yung ating pagpunta sa church, Yes. nakakatulong nito. Of course, kasi diyan tayo But- nakakarinig ng salita ng but- Diyos. Just because you go to church does not mean that you are mature. Yan. Yes. Oo. Tandaan natin, Yan ha? ang wag nating gawing wag tayong magbo-boast na tayo ay mature dahil ang tanda-tanda mo na sa comfy. Palagi ka na lang may prayer meeting ka, may outreach ka pa, tapos may Sunday fellowship ka, may Bible study ka. Ay nako, pagkatapos nagtatides ka, nagla-love offering ka. Kapag kaya ng naging basis ng ating maturity, yan po ang sinasabing don't get us wrong. Yan. Sige. So, Therefore, many people who have been going to church all their life, some of them have never been made a decision to give their life to Jesus in a personal way. yes. Ayan. Oo. Kasi, ang buhay niya, kalakalahati. hindi, Minsan kay Lord, parang may wala, mga parang, merong, I love Him, oo. I love Him not, I love Him, I love Him not. Naalala ko yung mga naririnig kong mga terms ngayon dito sa atin ngayon. Parang transactional. May transaction, parang may kondisyon. Parang may kondisyon. Lord ha, wag mo lang pakikialaman. Hindi ba? Parang yung mga nakasulat doon sa ating Si Lord Jesus is only a guest in this house. Di ba? Si Hindi Lord siya is resident. a visitor. A visitor lang siya. Oo. Di ba? Yung ganon.
hindi siya yung may-ari noong Bahay. bahay. Hindi siya Yan. resident, kundi visitor. Hanggang Visitor. salas ka lang, Lord. Wag mo nang papasukin yung aking kwarto. Hindi ba? Privacy ko 'yon. Yung privacy ko, wag kang papasok. He Yun is lang not ang the kandon. owner, but Yes. he is the visitor. Diyan ka lang, Lord. So, Hanggang salas ka lang. oo. So, therefore, maturity is not measured by years or not measured by the number of times that you are having fellowship with the Lord. Yun, di ba? Yun yung parang na by way of mga ceremonies. Ceremonial Yung lang. external ceremonies. It's not measured by your external ceremonies. It's not the circumcision of the heart. Yes. Panlabas lang. Kasi si Lord, iba talaga. Kasi katulad niya Ano dyan, yung tao? Superficial. superficial. Pakitang tao lang. Aha. Kaya, the Lord is great and to be highly praised. The Lord is near to To those those who call upon His name. Magiging mature tayo. Not you will succeed, not by might, nor by power, but by my spirit, says the Lord. If you are always led by the Lord, by His Spirit, and the Spirit of the Lord is in you, ikaw ay makakapag-worship sa Kanya, and you can say, we magnify your name, we glorify your name, we exalt your name forever. Amen. Thank you, Lord. Yan. So, The more maturity- maturity in in Christ, ito maturity in Christ is not measured by years. Na Sa nadoon ka tagal sa mo isang, na, sa isang parang, community, Oo, ang tagal ko na, 20 years na ako sa Comfy. Hindi yun. Oo, hindi yun ang nagbe-measure, hindi yun ang nagiging basis. Maturity in Christ is measured by our obedience to the Word of God. Pag nagbasa ka, nag-meditate doon sa Joshua, kailangan kung ano yung sinasabi, yun lahat ng ginagawa mo, nadidinig mo. Obedience sa to isang- the Word of God. Pastor, meron akong example Oh, dyan. sige. Alam mo yung katulad na lang, di ba? Kasi ako, madalas sinasabi ko nga ganon, ang nagiging measurement ko kung ako'y mature, kapag ka merong nangyayari o hindi ko nasusunod yung Galatians 5:22, the fruit of the Spirit. Di ba? Pagka kasi, lalo na pag na-touch yung ego mo, at nagalit ka sa isang tao, tapos nawala ang joy mo. May nagsalita lang sa'yo, parang kuminsan, in passing lang nasabihan ka. Akala mo naman si Sister Nilda, akala mo kung sinong magaling. Parang hindi na siya nagkakamali. Kung magsalita, parang kami na lang ang palaging mali. Yung mga ganong salita, sa tingin ko, hindi ko naman ginagawa yun, di ba? Matatouch yung ego ko. Pagkatapos magagalit ako, parang nawala yung joy mo kasi nakarinig ka ng pinta sa'yo. Kapag ka ganun ang naging attitude, do you think I am mature? Pagpalagay natin ganun. Sample ko lang po yun, mga kapatid, ha? Pero talaga naman nakakasakit ng loob kapag ka nakakatanggap ka ng kapintasan, di ba? Oo. Pero kapag ka nakatanggap ka ng isang kapintasan at ang naging attitude mo ay tumahimik ka lang, yumuko ka at nag-pray ka, and then yung naminta sa'yo, nabati mo pa. Okay. Di ba? The more bricks thrown to you. Yun ang makikita mong mature. Kapag ka ikaw ay nasabihan, o kaya sinabihan ka na magnanakaw ka, ganyan ka, pagkatapos, galit na galit ka, doon sa taong nagkon sa'yo, hindi mo mapatawad. Masasabi mo bang mature yung tao na yon? Nagalit na galit? Kahit na sinabihan mo na, sister, ikaw naman ang nakakarinig ng salita ng Diyos .
Oo, magpasensya ka na. Yun namang taong nagsalita sa'yo, yun naminta sa'yo, hindi wala namang kay Lord yun. Hindi ba? Kahit na anong salita mo, ayaw pa rin magpatawad. Mature ba yun? O, yun ang ganon. Doon mo makikita kapag ka yung Galatians 5, nawala sa'yo yung love, nawala yung joy, nawala yung peace, nawala yung self-control. Di ba? Nawala yung... Nahuli kasi sa ano eh. Nahuli sa yung fellowship. Oo eh. Hindi Ngayon, narinig yung Ang forgive na eh. tinatawag dati, the more bricks thrown to you, Yeah. that will be your foundation in growth. Yan, totoo Kasi yun. Ang ganito, ganda nun, Pastor. ganito. Totoo. The more na kinukuhan ka, binabato ka, nung kung ano-anong mga sinasabi sa'yo against, ano yun ang magiging foundation mo Foundation. para ka mag-mature, hindi ba? Kasi hindi naman babatuhin ng isang puno nang hindi mabunga. nang hindi mabunga. Babatuhin Yes. talaga yan. Yan Kaya nga maganda. ngayon, itong pinag-aaralan natin, tinitingnan ko nga eh. Pag may ganon, yung, alam mo makakatouch ng ego. On the other side, Aha. a matured Christian, dapat niyang alamin kung ano ang kalagayan noong taong iyon. Yes, Hindi yung tama. basta, talaga ito napagsabihan, itong tao ito mo, Oh, akala mo kaya kung sino yung na hindi. maturity, Ang nakikita sa... matured na tao, one way or the other, naiintindihan Oh. niya. Yun. Nakikita yon sa attitude ng towards the circumstance, di ba? Makikita na natin kung mature tayo pagka tayo nalagay sa mga sitwasyong ganon. Hindi talagang, yun na yung sinasabing trial o putting to the test. You will be really put to test para malaman mo. Hindi, ganon, yun naman ang salita ng Diyos eh, di ba? Ang goal, malalaman mo yun kung tunay eh, kapag ka nadarang sa apoy. Ganon din tayo, hindi ba? So malalaman mo kung talagang naipapamuhay mo yung salita ng Diyos kasi sabi nga ganon, the more obedient you are, the more mature you are. Kaya kapag ka nasusunod natin ng salita ng Diyos, doon mo masasabing mature ka. Hindi na tayo onion skin. Hindi na konting salita lang nasasaktan na yung puso natin. Nagigigil ka na. May mga oras na nararamdaman mo yon pero nakaka-recover ka agad. Pero ang maganda doon, Kung sa akin, pinagsabihan ka oo, o nagsabi ka, yung mature na tao, inuunawa kung sino yung tao. Hindi, kala mo kung sino, mature ka rin. Oo. Di ba? Talaga, Kaya magiging unawaan mararamdaman mo. kung bakit siya nagkakaganon. kaya yung inner yung ang pinaka-importante yung puso eh. Baka Ano may- ba yung kapag ka naka-recover ka na naunawaan mo yung pangyayari for good, pagka pinanghawakan mo yung Romans 8:28, kahit na ano yung sa tingin mo parang hindi maganda yung ginawa sa yung hindi maganda yung pangyayari, nandun ka sa salita ng Diyos, para sa ikabubuti, Lord. Ano man ang nangyari, ang ginawa man sa amin na ganito, sa ikabubuti namin yun. Kapag ka ganun na naging attitude natin, yon, mararamdaman mo, ay, nagmamature na ako, hindi na ako tinatablan. Nakikita mo, naalala ko yung ating isang kapatid, sabi niya, akala ko, naka-overcome na ako sa kanya. Bakit sa tuwing makikita ko siya, sumasakit pa rin ang umpan ko, nagigigil pa rin ako. Pero hindi eh. Hinakailangan i-overcome ko ito eh. Yun ang maganda. Talagang totoo naman, malalaman mo rin na kung ikaw ay talagang nakarecover na, kapag ka ikaw ay, hindi, paano mo malalaman kung hindi pakikita sa iyo ng Panginoon, hindi ba mga kapatid? Kaya kapag kami dumarating na yung dati mong test yan, mga kapatid, para makita kung mature ka na o mature na tayo. Kaya wag tayong magtataka. Kasi the more you live what the Bible says, the more you show that you are a mature believer, no matter how old you are. Bata ka man o matanda, marami nga ang tatanda na eh. Hindi ba? Ang tanda na sa edad. Sa edad, matanda na. At saka ang tanda na rin sa kompi. Ang tanda na, matagal na sa kompi. Pero tinatablan pa rin, hindi ba? Talagang pagkatapos sasabihin, sister, tao pa rin naman ako, ganyan ganon. Oo nga, pero kinakailangan ma-realize natin, malaman natin. And let us admit, Pastor, hindi ba? Pag di mo in-admit. Pag hindi natin in-admit na, meron pa tayong
dapat na. Kaya ang sanctification talaga until the Lord calls us eh. Hanggang tawagin tayo ng Panginoon eh. Pero yun nga yung isang uunahin kong lagi ang Panginoon sa lahat ng panahon. Aking gugunitain mga ginawa niya noon, magpahanggang ngayon. Huwag yan ang mawawala. Kasi kapag ka nagugunita mo yung lahat ng ginawa ng Panginoon sa'yo, kahit ano pa yung nangyayari, mga susunod na pangyayari sa buhay mo, wala na eh. Kaya, sasabihin mo ganon, lagi akong nananabik sa iyong mga salita, lagi akong umaasa sa iyong kalinga, aking pakahangaring malugod ka sa buhay ko at maging karapat dapat sa iyo ang laman ng puso ko. Yan na. Dapat, kung yan ang magiging goal natin, araw-araw mga kapatid, makikita ang maturity sa atin. Pero meron din mga bata naman. Bago lang. Aha. Pero mas mature doon sa matatanda. Ay, oo. Totoo Mas yun, ipinamumuhay. meron. Alam mo, ako naniniwala talaga, Pastor, doon sa parable of the soil. Yung weed, yung yung Sower. sower, parable of the sower. Talagang iba-iba ang Kaya hindi mo po pwedeng, hindi ka dapat maging judgmental eh. Iba-iba ang talaga ang tanim eh. Yung Iisa- soil. Oo. Dinidilig. Oo. Yung maraming good soil, mga kapatid. Yun yung sinasabi nga na bata pa, sa sandali pa lang, pero nakita mo na talaga yung maturity eh. Nakikita mo nang naipapamuhay agad ang salita ng Diyos eh. Yun ang good soil. Yun ang talagang kwan. Doon sa Hebrews, meron Oo, eh. meron tinatawag na ganun eh. Mhm. Isang babala. Ito yung sa Hebrews na the danger Of of dull hearing. hearing. Aha. Nabingi ba? Ako, humina ang ano ko eh. Umina natin Oo. ah. Pero hindi dahil sa hindi dahil sa mga operasyon. Pero tingnan natin ha. Hebrews 5:12. Yes. There has been enough time for you to be teachers. Kailangan talaga, meron na lahat. Oo, pwede nang magturo talaga eh. Nagtuturo, pero hanggang ngayon, Diyos Ayan, ko, oo. hindi pa rin. Yet, you still need someone to teach you the first lesson of God's message. Instead of eating solid food, you still have to drink milk. Yeah. You still need someone to teach you. Yes. Para bang meron ako binabasa eh. Huwag mong hayaan na habang panahon, linta ka. Oo Kasi nga. yung linta, lagi nakakapit doon. Hindi. Huwag mong anuhin. Kasi mawawalan din ng ng dugo yun sa iyo. Yeah. At saka, yun na nga, kapag ka hindi ka sa ngayon, hindi ka pa natututong magbigay, yan, malalaman mo rin kung mature ka na. Pagka bawat sinasabi, let's say sa atin dito sa Comfy, pagka may sinabing project, at ang naging thinking mo na naman, yan na naman, bigayan na naman. Yan na naman, gano'n. Hindi pa tayo mature. Unang-una, kung wala ka rin namang ibibigay, ay hindi ka concerned, kapatid. Kung wala ka ibibigay, huwag ka na lang magsalita. Ganun lang yun, di ba? At saka kung hindi ka na, tandaan natin, pwedeng gumamit si Lord ng kahit isang tao lang. Para kahit na anong pangangailangan ng kanyang gawain, ipoprovide ni Lord, pwedeng niyang gumamit ng isang tao lang eh. Meron akong kilala. Kaya wag ganun. nang magsasalita sa mga ganong project. Kaya pag may project na gano'n, Oo. Uy, ang iyo, isang metro. Huwag mo silang bigyan ng Ng limitahan. Huwag mo ikahon. Huwag mo Kasi siya ikahon. pwedeng magbigay ang isang tao lang ng Meron akong napakalaki. kilala eh, ha? Kailangan ibigay mo lang yung project. Meron akong kilala. Word of God. Saba, Pastor, itong katabi mo na property, Oo.
dahil alam ko yung iyong mission, ibibigay ko sa iyong title, walang bayad. Pwede ba, Pastor? Pakipray mo lang na magkaroon tayo ng building tungkol dyan. Yes. Akala ko kung bakit ako napunta doon sa lugar na yon, akala ko basta lang kami magkukumustahan. No, kumusta na? Oo. Hindi. Ipinakikita sa akin yung napakadakilang pagpapala ng Diyos na kumakausap ng tao, hindi Yes. ka na magkakaproblema. Magkano kaya yung tingnan nga ang declaration ng walang ganun. Yeah. Sa mga taong namumuhay doon sa pananalig at pananampalataya sa Diyos as matured Christian, Yeah. huwag mong ilagay ang Panginoon sa isang metro ka rito. Hindi. Kung ibibigay sa atin yung Ililimit buo mo. hanggang dito, Kasi bibigay sa ng Panginoon. ang power kasi ni Lord hindi na lilimitahan. He is a limitless God. Talagang kuwan. Alam niyo napakaganda talaga na ito nga yung gift of reflection na tinake up namin last Sunday. Alam niyo, mag-reflect tayo sa sarili natin kung talaga tayo ay nandito na sa maturity. Kaya sabi nga gano'n. At saka nakakaramdam ka ba ng boredom? Pagka ikaw ay di ba, pagka ikaw ay uma-attend ng mga fellowship, sabi ko nga gano'n maaring attend ka ng attend, napakarami mo nang ina-attendahan. Tingnan natin ang puso natin kung uma-attend tayo. 100% ba ang puso mo nandun sa fellowship? Just like what we do before we have been born again. Kasi parang hindi ka na lang rin naman nagbago. Dati-rati, ganyan ka na rin di ba, na-share ko na nga sa inyo, pag may excursion, matupad lang ng yung Sunday Christian kang tinatawag, kahit nakaka-shorts kayo. Natupad mo na yung obligasyon mo ng Sunday. Sa pakiramdam mo, okay ka na kay Lord. Di ba, yun yung mga thinking na the more you go to church, the more na okay ka na. Okay na yung salvation mo. Kaya yun ang mga inaalis nating maling mga pananampalataya, maling paniniwala. Kasi sabi nga, just because you have been hanging around does not mean that you have been grown up. Kumbaga, hindi porket present ka palagi, hindi ba? Kaya yung presence natin, Nagpunta ka sa fellowship. Hindi ka para maghanap ng mali. yeah, totoo. Para makinig, para makipag-meet ka kay Lord. makinig. Fellowship yan kay Lord. Pinatatamaan ako. Hindi ka pinatatamaan. Tinamaan ka talaga ng salita ng Diyos na Ang fellowship kasi, pinagbabago tayo. bukod sa fellowship with one another, unang-una fellowship with the Lord. Yun. At ang Sunday is a Sabbath day dedicated to the Lord. Yan. Kaya wag natin ipagmalaki na tayo'y palaging present, palaging kwan. Hindi. Talagang yan ay ginagawa natin because we obey the Lord and we have that faith. So the first day of the month of the week is Sunday. Sunday. Yan. The first day of working ay is anong? Monday. Monday. Yun lang yeah. yun. Kasi Huwag mong talagang pagpalitin. sacred na rest talaga yung Sunday na ibibigay natin yan para sa Panginoon. Yan. So nga, it is, sabi nga, they are all, sabi nga noon, yung mga kumisan, di ba, yung mga sa edad na, lalo na, may edad ka na, sasabi mo. So, they are all physically, so they think they are spiritually mature. Kala mo kasi, pagka medyo may edad ka na, lalo na yung mga bata rin, ang thinking nila, para lang pang matanda lang yan prayer meeting, pang matanda lang yan. Akala nila, yun lang mga matatanda. Yun din mga matatanda, porket akala nila dahil matanda na sila, mature na sila. Hindi po Sabi nga ganun, it's not, ang basis po ng maturity hindi sa edad. Pastor. Talagang yun lang ang ine-emphasize namin, mga kapatid. Hindi sa tagalan, hindi sa dami ng mga pinupuntahan nating mga activities, ceremonies na inaatendahan, hindi po dyan nababase. Obedience to the Word of God, your attitude towards circumstances na you will be put to test para mapatunayan mo na ikaw ay mature. Tingnan nyo na lang po, if you have the fruit of the Holy Spirit, if you are filled with the Holy Spirit, if you are led by the Holy Spirit, and you are practicing what the Word of God is saying,
Yun, Okay. test natin yan. So, doon mo makikita kung ikaw ay mature. And, I would like to read yung steps of maturity, Pastor. Doon sa, Okay. kwan. Yan. Tingnan natin. Sige. Oo, yung kwan kasi, pag tinignan mo yung sa James, di ba? James Oo, 4, ano? oo, James. Sige. Ano? Teka, Ano teka, sinasabi? sandali lang ha, sandali lang, Pastor. Yung kwan kasi, hindi. Hindi yun. Ano ka na? Oo, Hindi, na SM na ako. Ano mo, gustong-gusto mong sabihin talaga Lahat, oo. ang lahat, pero ang nagiging problema ka, kulang ka na sa oras. Kulang na Hindi ba ako sa naman. oras? Hindi. 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 Sige, dito na lang sa kwan. Sa kwan. Sige. Habang hinahanap ko yung gusto kong sabihin ha, Pastor. So, Romans 1:29. Sa Peter 23. pala, sa Peter. O, sa Peter. Oo, Ano sa ba sabi Peter, sa Second Peter? Peter. Oo, yung steps of maturity, yun ang gusto ko i-share sa inyo. Doon yung, para makita mo, yan, sige, ito. Thank you, Lord. Pinaalala sa akin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Sabing gano'n niya. So, sa steps, ito. Sabi gano'n niya, doon po sa 2 Peter 1, ang sabi pong gano'n, ito yung kwan, for by this, tingnan natin sa verse 3 muna. Chapter 1, verse 3. Seeing that His divine power has granted to us everything pertaining to life and godliness through the true knowledge of Him who called us by His own glory and excellence. For by this He has granted to us His precious and magnificent promises in order that by them we might become partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world by lust. So ito yung after that, yung justification na sinasabi natin, na natanggal na yan. Ay inalis na tayo sa mga ganitong practices. And now, for this very reason, also applying all diligence, ito yung natin. Nung nakilala natin ang Panginoon, tandaan natin, yung faith is also a gift from God. So, to your faith, sabing ganun niya, add. Oo, di ba? Dito kasi moral excellence ang sinabi. To your faith, add knowledge. To your knowledge, And to your knowledge, Ladder of growth minsan Oo, kung ito tawagin yung ko ladder yan. of growth. To your knowledge, add self-control. And to your self-control, add perseverance. And to your perseverance, godliness. And to your godliness, add brotherly kindness. So, pag tinignan natin to, yung faith mo ba, nagpuproduce ba ng knowledge o goodness? Yun ba? Kasi to your knowledge, add goodness. Ibig sabihin, kapag ka ikaw ay, yung goodness, alam naman natin, it is only a fruit of our faith in Christ. Yung mga good works natin, Ayan. di ba? Yung good works natin, nagpo-produce yan yun yung ng ano. good works. Good works prepared Yes. doon sa grace na ibinigay sa atin ng Panginoon so that no one can boast. Kaya itong Oo. goodness na yan, galing din sa Panginoon yan. Yes. Walang ano Gift man rin na yun hindi- eh. oo. It's a gift. Kaya yun yan. Pero that is the fruit of the Holy Spirit yan, mga kapatid. Kaya yung to your faith, add goodness. And then to your goodness, add knowledge. Kaya patuloy tayong nag-aaral ng salita ng Diyos dahil kapag ka ikaw ay may knowledge, di ba? Alam mo yung ano? Oo. Alam mo yung hirap. right and wrong. Yes. Alam mo yung evil and You have the good. wisdom of God. Alam Kasi- mo rin yung kung ano yung gagawin mo na inalilit ka ng spirit, o ano yung nag-grieve yung spirit na ayaw mong gawin. Yeah. So ang pinakamagandaan, be filled always by the Holy Spirit, na iyan ang isa sa mga basis noong sanctification. Yes. Oo. Yan ang Spirit kwento. of Yeah. sa Trinity, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Kaya, lagi dito yan. sa knowledge naman, bakit ay sinunod yung self-control? Kasi, hindi ba, there are times na knowledge pop up, yung pride.
yumayabang ka na. Kaya nga, yung Bata. dito, sinasabi mo, palagi kang attend ng attend, the more yung kan. Kaya yung isang saying na, yung sabi-sabi na, kaya ako'y mature na. Kaya ito yung naging topic natin eh, di ba? Kaya yung mga putting your trust on external ceremonies, putting your trust on flesh, yung di ba, yung sabi mong ganon, na mga kwanato. Kaya kinakailangan nauunawaan natin at ipamuhay natin, mga kapatid. Ipamuhay natin lahat ito. Wala ka nang magiging excuse. Kasi you are sealed, Yes? di ba? Aha. Na tayong lahat, hindi ito yung mensenyo, hindi ito, binalot ka na, inakap ka na ng pag-ibig ng Diyos Oo. at nakahanda na siyang ibigay sa iyo ang iyong inheritance na pinaka-aasam-asam mo in our union with our Lord Jesus Christ. Laging iyong union na kapag tayo sumusunod sa Kanya, natutuwa siya sa atin. Oo. Ayan. Kaya exciting ka na, hindi ka boring. Hindi. Hindi boring. Kasi the more, ma-excite ka na sa iyong relasyon sa Panginoon. Kasi nabago na lang, nawala na yung worldly system mo, naging spiritual ka na. Nabago na kasi 2 Corinthians 5:17, if anyone is joined to Christ, he is a new being. The old has gone and new life has begun. Kasi nung araw, noon pa. Gusto ko umuulan. Kasi napapahiya ako magdala ng Bible. Kasi pag sasabihin, eto na, may Biblia naman dala. Oh, yan, isa rin sa ka. sign of maturity. Hindi mo na ikinahihiya yung pagdadala ng Ayan. Bible. Hindi ka na Ginagawa nahihiya ko na yun. sabihin na ikaw ay isang Kristiyano. Hindi ba? Pagka ano ka, uy, bakit, ano yung inaatendahan mo? Kwan lang yan. Hindi ba? Hindi mo dinideclare. Minimislead mo. Oo, hindi mo dinideclare. Napapahiya kang sabihin na, kaya hindi mo maklaim na born again ka. Totoo naman po, mga kapatid, napakabigat na mag-claim ng born again, ha? Kasi kapag kakinlay mo, I'm a born again Christian. Totoo. Pinanganak Kailangan ka na makita. muli. Yun na nga, yun na sinasabi natin. Makita sa ating pamumuhay. Kaya natin, very bold na masasabi natin, I am really a born again Christian. Kaya, kasi binago na ako. Kaya sabi lilinis ang buhay ko, nababago ang buong katauhan ko. Yan. Kasi yung salita ng Diyos ang nagbago. Kaya bago i-wrap up natin at finally mag-closing prayer kami, mga kapatid, batiin muna natin yung mga nagdiriwang ng kaarawan nila ngayong July 9. Tawagin na, babasahin na. Gusto mo ba ikaw Ikaw ako na. magbabasa. Ngayon po ay birthday nila Sister Nikki Caralipio, ay apo ni Minister Ed at saka Sister Tess, anak ni Alpha. Yan. Si Sister Misha Cabral, apo naman ni Pastor Romy. At si Brother Jaime Abena Jr., Sister MJ Sandro, Sister Elizabeth Garrido, Brother John Perez, and Brother Odyssey Pehi. Yan, mukhang apo yan ni Sister Lorna. Sige, happy birthday mga kapatid. Brother Bong, batiin natin sila. Happy birthday to you. Happy
Happy birthday! Enjoy your day. Sige po. Sige, i-wrap up ni O Pastor. sa ating Conclusion. pagtatapos, Oo. yung pong meet to, Meet yung number hindi 2. tamang paniniwala, that the longer we go to church, the more we mature in Christ, is wrong. Don't get me wrong. Ha? If mali, if we just do that for display Yes. or show off to other Christians, because maturity in Christ is measured by my obedience Yes. to the Word of God proclaimed in the fellowship. Ayan. Yes. Oo. So John 17 verse 3. Now this is the eternal life, that they may know you, the only true God, and Christ Jesus, whom you have sent. Amen. Ipinadala ang kanyang kaisa-isa anak. For God so loved the world that He sent His only begotten Son, for whosoever believe in Him shall not perish, but have everlasting life. Amen. At tayo dahil naniniwala, sumusunod ang lahat ng Kristiyano na tunay na mananambahan. Amen. Revelation 19:13 and 16. He is dressed in a robe dipped in blood, and his name is the Word of God. Ayan. In the Yan. beginning was the Word, and the Word was God, and the Word was with God. Ito pong word nito, o verbo, siya po ay ang ating Panginoong Jesus. Hesukristo na ipinadala ng Ama sa atin. Amen. His robe and on his thigh, he has this name written. He is the King of Kings, the Lord of Lords. In Jesus' name, we pray. Amen. Amen and amen. At bago mag-closing prayer si Pastor, may announcement po tayo. Ang ating East and Comfy East ay magdadaos ng kanilang anniversary on August 29, 2026 sa Juan Cainta Stadium Saturday. Kinukumbida po tayo ni Pastor JB. Yan, sige. At iset nyo na po ang date. I-save na natin ang date na ito para at mag-ipon na rin tayo. Naku, napakaganda po yung mangyayari. Sa October 23 to 25, it is a Friday to Sunday. Meron gaganapin natin ang ating 45th anniversary sa Subic, White Rock Beach Hotel and Water Park. Ang details po ay ipopost natin at sa mga kanya-kanyang mga prayer meeting, sasabihin po ng ating mga ministro, magpa-register na tayo mga kapatid. Sabi nga ganon. At maaari na rin tayo magbayad kasi sabi nga ganon, kung sino yung maunang magbayad, siyang magkakaroon ng first pay. Per serve. Yan. Kinakailangan ay mauna na tayo. Maganda po ang mangyayari dahil sa first day, magkakaroon po tayo ng seminars. Maaari pong kasama mga singles, pero usually mag-husband and wife seminar. At yung second day po, magkakaroon ng water baptism eh. Kaya magpakwan na po tayo at yung ating anniversary after the water baptism sa bandang hapon. Kaya magsimula na tayo magpa-register at magbayad na rin. Kahit hindi pa full, basta magkuhan na kayo, mag-ipon-ipon na, mag-drop-drop na po tayo hanggang sa totally paid natin. At closing prayer muna tayo, Pastor. Okay, o sige. So yung sinasabing mga immature, aminin natin na sometimes tayo nagkamali ng ating pananaw. Amen. So before we close, let us start walking with the Lord. Amen. Let's pray. Dakila naming Ama, salamat po sa pagnilinaw mo sa amin that walking in obedience with you, walking in obedience with the Word of God found
in the Bible will make us mature. Yes, Lord. Thank you, Lord. In Jesus' name we pray. Amen. And See you again next amen. Thursday at tayo po ay magtatapos sa Repeat New Song of the Week, In the Midst of the Storm, composed by our late brother Darwin Datu. See you again mga kapatid next Thursday. God bless. Every time that I could feel the pain, each day when I am drenched in the rain, Emotions tend to alter, my faith begins to falter, but in the end, no hills are too high, no seas too deep. I will shout and exalt your name, proclaim my faith, declare without shame you are God, and I will sing in the midst of the storm. All the while when I thought I was strong, I have learned it was you all alone. Hope has grown stronger, my faith is now my anchor, and in the end, no hills are too high, no seas too deep. I will shout and exalt your name, proclaim my faith, without shame, and I will sing in the midst of the storm. No hills are too high, no seas too deep. I will shout and exalt your name, proclaim my faith, without shame, and I will sing in the midst of the storm. No hills are too high, no seas too deep. I will shout and exalt your name, proclaim my faith, without shame, and I will sing in the midst of the storm. I will sing in the midst of the storm. 2 Timothy 2:2.